of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and oft escaped the tempter's snare. By thy return, sweet hour of prayer. Opening prayer na po natin si Brother Resty Delgado. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa gabing ito, kami nagtitipon-tipon upang sambahin ang inyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa nagdaang isang linggo, kung saan kami inyong inalagaan. Binigyan niyo kami ng biyaya. Iniligtas niyo kami sa anumang kapahamakan, tukso at ligaw. At iniiwas niyo po kami sa tukso. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa buong isang linggong nagdaan. Sa gabi pong ito, Panginoon aming Diyos, hinihiling namin na ang banal na Espiritu ninyo ang manguna sa amin. Nawa po, Panginoong Diyos, matutuhan namin muli ngayon ang mga salitang turo buhat sa aming Panginoong Jesucristo. At nawa po ito'y sa buhay namin sa mga darating na panahon. Maraming salamat po muli at sana ang gabing ito'y maging kapakinabangan sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pamamagitan ng anak na Jesus namin, Panginoon. Amen. Amen. Special music po. Who can turn the water into wine? Who can give a sight to a blind? Who can calm the sea? And who can raise the dead? Only He and He alone. He alone can give real peace. He alone gives peace. He alone can mend a broken heart. He alone can give life and happiness. Only He and He alone. Who can turn your sorrows into joy? Who can turn your frown into smile? Who can give you comfort and who can ease your pain? Only He and He alone. He alone can give real peace. He alone can mend a broken heart. He alone can give
promises will sing. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Only He. He alone. Jesus alone. Ngayon pong gabi, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating speaker. Alam ko po na kilala nyo na po siya at especially po yung mga taga Mindoro, kasi naging district pastor po siya sa Tibag SDA Church. And then ngayon sa kasalukuyan po, ngayon po siya ay district pastor sa 2nd district ng Quezon Province. And then sa Sariaya, Quezon po siya ngayon nag-stay. Ating pong speaker ngayong gabi ay walang iba po kundi si Pastor Joby Estrada. Good evening po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Tunay na napakabuti ng Panginoon sa atin. Ako po'y nagpupuri sa ating Panginoon na kayo'y makasama ko sa ganito pong paraan ng pagsamba. Tunay na nakakamiss po kayong lahat, lalo tigit ang Madrigal family na diyan po sa Barangay Tibag, Calapan Oriental, Mindoro, sapagkat tayo po ay magkakasama mula ng taong 2004 hanggang 2008 nang kami po ay maglingkod diyan sa North Oriental Mindoro District. At salamat po sa invitasyon ni Bel na ito po ay hindi ko pwedeng tanggihan sapagkat kayo po ay mahal na mahal ko. At purihin natin ang Panginoon na bagaman po magkakalayo ang bawat isa sa atin. Ako'y humahanga sa inyong family, sa inyong clan na meron po kayong ganito na pagsasama-sama upang magpuri sa Panginoon. Na kahit po talaga sa panahong ito ay mahirap po ang magkakaroon ng face-to-face na worship. Bagaman dito sa aking distrito ay karamihan na po ng churches ay meron na kaming pagsamba. Kaya talagang napakabuti ng Panginoon sa atin na sa kabila nga po na may pandemya, ang Panginoon ang siyang nag-ingat sa ating lahat. At sana po kayo ay aking makita ng personal sa mga susunod po na mga pagkakataon. Nais ko pong i-share ang ating pag-aaral ngayon pong gabi. Ayan, titingnan ko kung nakita po ninyo itong aking screen. Tayo po ay naninibago sa ganitong mga gadget. Ayan. Marahil ilan sa inyo na nakakakilala po sa amin ay ito po ang aking family. Kami ni Carol ay kinasal po sa Gloria Oriental Mindoro. Samantalang ako po ay pastor dyan sa Calapan. At nagkaroon po kami ng tatlong mga anak. Ang una po ay si Don Hugo. At ang pangalawa ay si Atalia, nag-iisang babae po. At nasundan pa po ng isa pa. Ang pangalan po ay si Luis Gustavo. Kami po sa ngayon ay naninirahan dito po sa Barangay Lutukan, Sariaya, Quezon. At ako po, ang tawag ng aming distrito ay Central Quezon 2. At sakop po nito ang Sariaya, Candelaria, Chaong, Dolores at San Antonio. Meron po akong 8 simbahan at 2 pong company. Narinig ko po kanina na mayroong nag-join na mga taga-Katanawan. At kilala ko po ang mga Madrigal sa Katanawan, Quezon sapagkat ako po'y tubong
taga San Francisco, Aurora, Quezon. Ako po'y taga-Utod, taga-Bundok Peninsula. Kaya kilala ko po ang mga madrigal sa Katanawan, Quezon. Hopefully po sila nga ay naka-join. Ngayon pong gabi, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang atin pong pag-aaral ay may pamagat pong shaping up for the end times. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, narito ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Nawa po'y inyo kaming kasihan ng inyong balay espiritu. At maunawaan po namin ang inyong mensahe ngayong gabi at po'y aming maisakabuhayan. Ito po aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pinamagatan ko pong shaping up for the end times ang ating pag-aaral ngayong gabi sapagkat ito po ay napapanahon. Tunay po na tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Ano po? Tunay na tayo po ay nakaranas nitong nakaraan pong taon ng napakatinding pagsubok. Kaya nga, si Mrs. White, sa kanya pong aklat na Evangelism, page 361 to 362, siya po ay nagwika na meron pong bagyo na darating. The storm is coming. The storm that will try every man's faith of what sort it is. Nitong nakalipas pong taon, kami po dito sa Quezon ay dinaanan ng maraming bagyo. At kayo na maaring taga Mindoro, ano po? O nasa Mindoro ay nakaranas. Yung mga nariyan galing po nariyan sa abroad ay maaring hindi po ninyo naranasan ang bagyo. Subalit sa pangbuong sanlibutan, nagkaroon po tayo ng matinding karanasan. At halos first time po nating naranasan na nagkaroon tayo ng global health and economic crisis. Itong pandemic ay naging worldwide, ang tinatawag pong COVID-19. At hanggang ngayon ay ating nararanasan at nagkaroon pa po ng panibago ang COVID variant. Kaya tayo ay nabubuhay sa tinatawag nating new normal. Dati po tayo nakalalabas ng bahay na wala tayong face mask, wala tayong face shield. Subalit ngayon ay bawal nang lumabas nang wala pong mga kagamitang ito. At maaring huhulihin ka ng alagad ng batas kung ito po ay makalimutan mong isuot sa iyong paglabas. Kaya nakakapanibago. Tunay na tayong lahat ay na-stress at ang marami ay na-depress. At talaga pong hindi natin maintindihan kung kailan po ito matatapos. Kagaya nito na ating naranasan, mga kapatid. Ano ba ang kahulugan kaya ng pangyayaring ito sa ating buhay? Ito ba ay simpleng nangyayari? Or sa palagay nyo, meron mensahe ang Panginoon para sa ating lahat? Ibig kong buksan ang aklat ng Mateo 24:1, 2 at 3 sa atin pong mga susing talata ngayong gabi. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Verse 2, datapwat siya'y sumagot at sa kanya'y sinabi, hindi ba ganinyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo,
ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ito po ang talata sa Mateo 24:1 at 3 ay isa pong pangyayari ng ang Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga alagad ay nagkaroon po ng pag-uusap. At higit sa lahat ay sinabi ng Panginoong Hesus ang mangyayari sa hinaharap. At yung mga alagad niya po ay naging interesado at tinatanong kung kailan mangyayari, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at lalo na po take note, yung katapusan ng sanlibutan. Opo, mga kapatid, we are living in this end time. Tayo po ay talagang nasa huli ng kapanahunan. At kaya nga po, dahil tayo ay nasa huling kapanahunan na, ay meron tayo as Seventh-day Adventist, ay meron po tayong paniniwala at katuruan na magkakaroon po ng tinatawag shaking time. Ito po yung panahon na liligligin ng Panginoon ang kanyang mga anak. At ito nga ang paliwanag. The shaking refers to a time when those who are not genuine Christian will be shaken out of the church. Right now, sabi meron pong dalawang uri ng tao sa iglesia. May genuine Christian at meron lang pong profess to be Christians but are actually unconverted. So, pagka mangyayari po ang panahon ng pagliliglig, ang pagliliglig po ang siyang magbabago ng lahat. Doon po malalaman kung sino po yung tunay at hindi tunay na Kristiyano. Sa karagdagan, ang sabi po ni Ellen G. White sa Testimonies Volume 5, page 136, soon, God's people will be tested by fiery trials, and the great proportion of those who now appear to be genuine and true will prove to be base metal. Okay? Bibigyan ng Panginoon, ipahintulot niya na ang kanyang bayan na susubukin ng matitinding mga pagsubok. At ang marami, ang sabi po ay na maaring sa ating tingin ay tunay na Kristiyano, pagdating po ng panahong iyon ay mapapatunayang sila'y hindi po tunay. Kaya ang sabi sa Last Day Events, chapter 1, page 11, ito po, tingnan po ninyo mga kapatid. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes. Take note of that, mga kapatid. Mga dakilang pagbabago ay mabilis na mangyayari sa ating mundo at the final movements will be rapid ones. Sa palagay niyo po ba, hindi pa ba nangyayari ang mga sinasabing ito ni Ellen White? Mga kapatid, kung tayo po ay mataman na subaybay sa mga pangyayari, ay makikita po natin na ito po ay nangyayari na. At kahit nga po itong ating naranasang pandemic ngayon, ito po'y katunayan na tayo'y nasa huli ng kapanahunan. Kaya sa larawang ito, inilalarawan po na tayong lahat ay nasa loob ng iglesia. Darating po ang shaking time na para bagang tayo ay palay o kaya'y harina na binibithay, nililiglig, at yung tunay ay mananatili sa loob ng iglesia
Subalit yung pong hindi tunay ay katulad ng mga taong nahuhulog paibaba. Kaya nga kung ganito ang kalagayan natin sa ngayon, papaano tayo makatatayo? Na sa maliliit nga na mga pagsubok ay pagkaminsan tayo po ay sumusuko. Ano ang ating gagawin? Ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Shaping up for the end times. How to shape up for the end times. Paano po natin paghandaan ang panahong atin pong nararanasan? Kaya ba natin ito sa physical? Kaya ba natin ito sa social, sa mental? O ito po ba'y sa spiritual? Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayong gabi. May ilan pong mga mungkahi. Actually, ito'y halos 3 lamang po na bahagi. Number 1, upang tayo ay maging malakas, malusog sa pananampalataya, at handa nating suungin ang mga pagsubok na ito. Ito po napakapayak. Number 1, doing together what Jesus did. Kung ano po ang ginagawa o ginawa ng Panginoong Hesus, gagawin natin ito na nakasama siya, hindi hiwalay sa gawain ng Panginoon. At I would like to suggest, number 1 or letter A, sa panahong ito, kailangan po nating manalangin. Ang ating Panginoong Hesus, nariyan po sa Marcos 1:35, maging Lucas 6:12, ito po yung mga talata sa Biblia na ang Panginoong Hesus ay bumabangon madaling araw, malalim pang gabi, lumalabas at pumupunta sa dakong ilang at ano pong kanyang ginagawa? Nananalangin. At kahit sabi rito, nangyari ang mga araw nito siya napasa bundok upang manalangin. At take note mga kapatid, at sa buong magdamag ay nanatili siya sa panalangin sa Diyos. Na ito po ay aking pinagbubulay-bulay. Parang sabi ko, parang hindi ko pa nagawa ito. Yung buong magdamag na mananalangin. Yun ngang mag-pray lang tayo sa worship pagka minsan nagre-reklamo na tayo sa haba ng panalangin. Subalit ang ating Panginoong Hesus, kanya pong napaglabanan ang lahat ng tukso sa pamagitan po ng panalangin. Kaya ang sabi, we can do nothing without prayer because prayer is power. Okay? So lalo na sa panahong ito, kailangan po natin yan. Letter B, study the Bible. Very basic po. Itong ating morning devotional tuwing umaga, yung aklat po nating pauwi na o homeward bound. Napakaganda. Ang kanyang focus ay Bible. Kasi po, ang sabi sa Matthew 4:4, datapot siya sumagot at sinabi, it is written, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi saan po? Sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayo, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Kaya mga kapatid, kung paano tayo nananalangin, gayon din po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang salita po ay spiritual naman na. Kung paano tayo po'y kumakain ng almusal, tanghalian, hapunan, at meron pa pong midnight snack at may merienda pa sa umaga, ang salita ng Panginoon ay the more na atin pong laging pag-aaralan sapagkat yan po'y ating kalakasan. Kaya ang sabi, no matter what you face in life, don't let go of God's word. Steps to Christ today. Ang ganda po na quotation ito, payo sa atin. Ano pa? Letter C. Si Jesus po ay naglingkod. Hindi lamang siya pumarito sa lupa para mangaral, para magpagaling. Ang isa po sa kanyang layunin ay maglingkod. Jesus came to this world to serve and not to be served. Nagalit sa kanya ang mga Hudyo o mga leader ng panahong yon sapagkat kabaligtaran ang itinuturo ng Panginoon.
Sa world, pagka ikaw ay master, ikaw dapat ang paglilingkuran. Subalit kay Jesus ay kakaiba. Jesus is the master, but He was the one serving. Kita po ninyo. Kaya si Jesus po ay naglingkod, yan po sa kanyang mga alagad, at ito po ang kanyang mga ginawa sa verse 5 ng Matthew 11. Yung mga bulag ay kanyang pinagaling, nakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga kitungin ay nalinis, at ang mga bingi ay nakarinig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ipinangangaral ang mabuting balita. Kumusta po tayo mga kapatid? Tayo ba'y naglilingkod o gusto nating tayo ang paglingkuran? Tingnan po ninyo ang larawang ito. I like it very much. Galing po kay Dalai Lama. Hindi po siya Christian. Pero ang ganda ng kanyang salita. Our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them. Ang ganda po ng picture, ang dalawang kuting, dalawang pusa. Hindi sila nag-away, gusto nung pusang itim makaakyat, nahirapan siya, at yung isang pusa na kulay gray ay tinutulak niya pataas ang kasama niyang pusa para makaakyat. Ganyan po inilalarawan ng Panginoon ang dapat nating gawin. Magtulungan tayo, huwag nating hilahin pababa ang ating kapwa. Kung siya'y umuunlad, suportahan po natin. Kung siya man ay magbigay, suportahan man natin. Kung hindi rin siya magbibigay, suportahan pa rin po natin. Huwag tayong mag-expect. Ang kailangan lang po, maglingkod tayo. At pag naglingkod tayo, ang Diyos po ang bahala na magpala sa atin. Letter D, I think it's last dito sa ating bahaging ito. John 3:16, napaka-basic po, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kayo sumampalataya huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the greatest gift and sacrifice of Jesus, mga kapatid. Yung love, at ito po sa Bible ay divine, agape love. Ito po ay unconditional love na kaya po niyang ibigin, mahalin, maging ang kanyang kaaway. Kumusta po tayo? Mahal po ba natin ang bawat isa? Mahal ba natin ang marahil hindi natin kasundo o maaring kaaway natin? Si Jesus po, ito ang itinuturo. God teaches us to love by putting some unlovely people around us. Galing po yan kay Pastor Rick Warren. Napakaganda, napaka-basic mga kapatid. Itinuturo ng Diyos na tayo'y magmahal sa pamagitan ng paglalagay pala ng mga taong parang hindi kaibig-ibig. Ibig sabihin, huwag tayong maging mapili o selective sa ating mga mamahalin. Kaya si Kristo, ang kanyang pamamaraan ay talagang siya lang ang magbibigay ng tagumpay. Bakit po? The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them follow me. Kaya napakaganda po nang sabi, look to Jesus as your guide and pattern. Study how you can be like him in thoughtfulness for others, in meekness and humility. Okay? Doing together what Jesus did. Number 2, hopefully hindi po tayo magtagal, ma-explain ko po agad ito. Allow the Holy Spirit to transform you. Mga kapatid, ang ating text dito ay ang Romans
chapter 12, 1 and 2. Mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang paglilingkod espiritual. At verse 2, at huwag kayong, ang sabi, magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo saan po? Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban. Ipinapayo po ni Pablo na tayo po mag-iba ng ating pag-iisip at talagang kailangan nating sundin ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, gusto ko pong ipakita itong form family. Ang form family po, sila isang pamilya. Para pong Estrada family, Madrigal family, Mendoza family, mayroon din po palang form family. Ang una po ay form. Ayan. Conform, deform, reform, transform. Let me explain. Yung pong form ay nagsimula po nung iporma, God formed men. At ginawa niya pong si Adan. At ganoon din po si Eva. Ngayon, nung sila po ay lalangin ng Panginoon, sila ay naroon sa halaman ng Eden, sila po'y tinukso ng ahas. Of course, si Satan po yun. At sila po ay nag-yield, bumigay sa tuksong yon, kaya po sila ay nag-conform. Okay, you get it? Ngayon, nung sila po'y nag-conform sa kaaway, sila po'y na-deform. Kita ninyo, na-deform. Nasira na yung wangis ng Panginoon. Kaya nga, kailangan po, sapagkat nawasak, nasira ang kanilang form, kailangan pong mag-reform. Don't get me wrong, ito pong reformation na sinasabi ko, inside the church. Dapat po sa loob tayo ng iglesia mag-reform. At napakaganda, dito pong January, meron tayong revival and reformation. And our final and ultimate goal, mga kapatid, pagkatapos na tayo ma-reforma dito, our goal is to be transformed. Na talagang tayo mabago po katulad ng wangis ng ating Panginoon. At kung ganyan po, we need the Holy Spirit to transform us. And the Holy Spirit is the third person of the Godhead, the most neglected person of the Godhead. At sa ngayon nga po, may mga tao na ayaw nang maniwala na ang Holy Spirit ay Diyos. Nakakalungkot po. Pero ang Holy Spirit po ay Diyos kasi may Diyos Ama, may Diyos Anak at Diyos Espiritu. Iisang Diyos, subalit meron silang tatlong persona. Ang gawain po niya, tingnan ninyo, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa paghatol. So yung Holy Spirit, ang gawain po niya is to convict us from sin. At dito sa 16 verse 13, ang gawain po ng Panginoon ay papatnubayan tayo sa buong katotohanan. Wala po siyang ibang gawain kundi i-convict ang ating kasalanan at i-guide tayo sa katotohanan at tayo ilapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga na tayo ay merong Holy Spirit lalo na sa huling kapanahonang ito. Naalala ninyo ang 10 virgins, yung pong oil sa kanilang mga ilawan. It represents or symbolizes the Holy Spirit. Yung pong wise, yung mga matatalino, meron silang extra. But the foolish, yung pong 5 na foolish, wala po silang extra. Wala silang Holy Spirit. Kaya there will be a time that God would withhold the Holy Spirit. Yan po ay talagang itinuturo sa atin na darating ang panahon na ang banal na Espiritu ay hindi na ipagkakalob sa tao. At sa panahong iyon, mga kapatid, mangyayari na po na para bagang close of probation na. Ang liko ay bayaang magpakaliko pa at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa at ang banal ay bayaang
magpakabanal pa. Yun po yung panahon na gustong-gusto mo magsisi, hindi ka na makapagsisi sapagkat wala na pong Holy Spirit na magkukonvict sa iyong ginawang kasalanan. Kaya we really need the Holy Spirit sa ating huling kapanahon na ito. Bakit? Transformation will take place if we allow the Holy Spirit to change us. Amen, mga kapatid. Tanging ang transformation, ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kung ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kaya nga, ang sabi, yes, I'm a Christian. Yes, I can be the biggest hypocrite ever. I backslide, I stumble, I fall, I stray onto the wrong path. But God is working in me. Amen. Yun po ang maganda. Kahit tayo bumagsak, tayo nagkasala, ang Diyos po'y gumagawa sa atin. I may be a mess. Maaring tayo basura, ano po. But I'm His mess. And He is slowly strengthening me out. And the day will come when I will be by His side, His work in me completed. And until that day, I will take His hand and let Him do in me whatever needs to be done, no matter how painful it will be for me. When He is finished, it will all be worth it. Amen, mga kapatid. Ito po ang gawain ng banal na Espiritu ngayon. Dinadalisay po tayo. Kaya praise the Lord, may mga pagsubok. Praise the Lord, meron pong pandemic. Sapagkat alam niyo po ba, nung nagkaroon ng pandemic, lalong naging malapit tayo sa Panginoon. Lalo tayong may panahong magbasa ng Biblia. Lalo tayong may panahong manalangin. May panahon tayong maglingkod sa ating kapwa. May panahon tayong magmahalan. Kailangan po ito yung mga bunga or the fruit of the Holy Spirit. Kaya He will transform you into His likeness. You do the beholding, He does the transforming. Kaya kailangan nating tumingin sa Panginoon upang tayo mabago. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, do we allow the Holy Spirit to transform us? Hopefully, mga kapatid, we are opening our hearts, our lives to the Holy Spirit so that He will transform us into the likeness of Jesus. Last, mga kapatid, healing tayo. Masyado na itang mahaba. Hopefully po, minsan lang naman ako maimbitahan. Number 3, last na po ito. Upang tayo maging matibay, kaya po nating harapin ang mga pagsubok sa huling kapanahunan. Be a faithful witness. Sa Gawa 1:8, dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko saan po? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa kauli-hulihang hangganan ng lupa. Meron po palang pakinabang ang magiging witness o saksi. Of course, ito pong ibig ko sabihin yung makisangkot tayo sa pangangaral. Number 1, yung witnessing is a biblical command. Talaga po ito'y utos ng Panginoon at hindi lamang po ito para sa amin, sa akin na pastor. Ito po'y sa lahat ng kaanib ng ating church. Tayo po'y inuutusan o inaatasan ng Panginoon na sumangkot sa kanyang pangangaral o gawain. Ikalawa, ito po'y nagbibigay ng kaligayahan sa puso ng Panginoon. Yan po, kita ninyo pag tayo may napangaralan at pag yan po'y nagsisi, sabi, gano'n na lamang ang katuwaan ng langit sa isa pong tao na naibalik sa Panginoon. Number 3, yung pong paglasaksi sa pangangaral contributes to spiritual life. Kagaya po yan ng pagdidilig ng mga halaman. Ngayong pandemic, usong-uso po ang paghahalaman. So di ba, dinidilig natin. Kagaya po niyan, dinidilig natin ang mga halaman, tayo rin po ay nadidilig. Same with witnessing. You are strengthening others and yourself too. Kaya ang ganda po, ang sabi, witnessing is the heart's response to love. Kung may pagmamahal tayo sa Panginoon, hindi po natin mapipigilan na mangaral
makisangkot sa banal na gawain. Sapagkat meron pong relationship pala between witnessing and character development. Bakit po? God could have reached His object in saving sinners without aid. Pwedeng gawin ng paano, siya na lang mangaral, siya magligtas. Pero tingnan po ninyo. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. Kita po ninyo, talagang ang Panginoon ay napakabuti. Gusto niyang tayo'y makisangkot sa kanyang gawain sapagkat upang malinang ang ating mga pag-uugali na maging kagaya ng Panginoong Hesus, we must share in His work. At ang sabi, pagka tayo po'y sumangkot sa gawain niya, mga kapatid, sabi, strength to resist evil is best gained by aggressive service. Kaya pagka tayo po'y nakisangkot sa gawain ng Panginoon, alam niyo po, ang makikita mo yung gawain. Hindi makikita ang maaring kamalian o kahinaan po ng iba. Kaya dito po, tayo'y magtatapos na, mga kapatid. The work of God in this earth can never be finished until the men and women compromising our church membership rally to the work and unite their efforts with those ministers and church officers. So kailangan po ang iglesia, ang mga leaders, ang church officers, kami na mga pastor at kayo na mga kaanib, kailangan po na talagang tayo'y sama-sama na makisangkot sa gawain. Kaya ang sabi ni Elder Ted Wilson, ang ating GC President, lay members, I challenge you to become involved in the daily mission of the church far more than you ever have before. Panawagan po yan ng ating President ng General Conference. Hinahamon tayo, mga kapatid. Kung noon tayo masigla, mas lalo nating sisiglahan. Kung noon nakisangkot ka sa gawain, mas lalo po na tayo sumangkot sa gawain. Pero maaaring yung tanong ninyo, Pastor, paano pandemic? Mahirap pong mangaral. No problem po, may sagot tayo dyan. Ngayon po ay panahon ng pandemic, hindi po tayo nakakalabas. Kahit dito sa amin, wala ho masyadong face-to-face ng pangangaral. Mga kapatid, mga kaibigan, we could be a digital missionaries. Meron po tayong cellphone, may laptop, may iPad, may iPhone, may internet. Mga kapatid, ngayon sa ganitong kaparaanan, niloob na rin ng Panginoon nagkaroon ng pandemic. Ay kahit po sa aking sarili, ako hindi po ako nangangaral sa internet. Pero dahil bawal po ang mangaral in public ngayon at face-to-face, nagkaroon po tayo ng ganitong opportunity at nagpasakop lamang po ko sa Panginoon. At ngayon po, meron kaming mga programa, yung tuwing umaga, Hope and Love Ministry at yung aking Central Quezon 2 na page. At kanina lamang, nag-live po kami. Ang mga kabataan, yung youth, I will go. Nangangaral po. At maging ako meron sa gabi-gabi na meron din akong program tungkol naman sa family. Mga kapatid, you don't have to go overseas to be a missionary. Hawak na po natin ang tools, ang gadget, ang internet. Very, very powerful na tayo po'y maging witness ng ating Panginoon. Kaya sa aking pagtatapos, nangako po ang Diyos. Sa Apokalipsis 3:10, ang sabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, we have nothing to fear except we forget the Lord. Wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ay mas makapangyarihan sa anumang mga virus. Ang Diyos ay may pangako na hindi po niya tayo pababayaan. Ang kailangan lang, mga kapatid, tayo ay patuloy sa pananampalataya sa Kanya. At ngayong gabi ating pinag-aralan
how do we shape up for the end times? Handa na po tayo. Kung atin pong ginagawa, let's do the things together the things Jesus did. Allow the Holy Spirit to transform you, and last, be a faithful witness. Mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon at nawa tayo'y tumayong matibay hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Wala po nawang isang mawaglit sa atin, manapay. Tayong lahat ay sama-samang sumalubong sa kanya, manahin natin ang buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe na ipinaabot niyo sa aming lahat, na nawa po ay wag po nating kalilimutan palagi na hilingin sa ating Panginoon ang banal na espiritu na ipagkaloob sa atin sa araw-araw. Ano po? At wag po natin kakalimutan yung sabi ni Pastor kanina na 4 aspect: pray, study the Bible, serve, and love. Ngayon po, hilingan po natin yung appeal song ng magkakapatid na Reyes. Light of the world, you step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Maraming salamat. Hilingan po natin sa ating closing prayer si Ann.
Manalangin po tayo. Panginoong Banal, pinupuri ka namin sa oras na ito. Maraming salamat po sa iyong paggabay sa matagumpay na pagpupulong na aming dinaluhan. Ang bawat salita na iyong ibinahagi at magagandang aral na aming natutunan sa oras na ito, nawa ay baunin at isabuhay ng bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang banal na espiritu na tumawa sa aming buhay upang kami ay ma-transform at ma-reform ayon sa iyong ways. Maging handa nawa kami, Panginoon, sa pamamagitan ng sama-samang paggawa na kasama ka at mag-aral ng iyong mga salita sa araw-araw. Gabayan mo po kami na maglingkod at maibahagi ang aming mga pagpapala at karunungan sa iba. Nawa kami ay maging inspirasyon at lakas ng bawat isa sa loob ng aming pamilya at gayon din ng mga taong aming nakakasalamuha. Loobin mo po, Panginoon, na kami ay muling magkasama-sama upang pag-aralan ng iyong mga salita at patuloy mo po kaming pagpalain. Maraming salamat po muli sa iyong pagmamahal at pangako ng kaligtasan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po, Pastor. Maraming salamat sa atin po ay Happy Salamat din po. Sabbath. Salamat po sa inyong Happy Sabbath sa inyo lahat. Pastor, Happy Sabbath. Salamat po.